Meron ako sa inyong ipapakita mga minamahal na up to the last day as a Speaker of the House ng House of Representatives, ito nga pong si House Speaker Martin Romualdez, he got a lot of numbers. Ganun po siya kamahal, ganun po talaga siya inaalagahan, inaakap ng kapwa niya mga kongresista. Okay, pakita natin yung balita. Yan, mali to. Pero ako na lang magbabasa, no? Sabi dito, Romualdez had the numbers until his resignation. Si Sara kaya merong ganun? Tanong lang. House Majority Leader and Ilocos Representative Sandro Marcos said that later Representative Ferdinand Martin Romualdez had the support of the majority of the members of the House of Representatives until his resignation as a speaker. So mapapansin ninyo na ganun kamahal ng mga kongresista itong si House Speaker Martin Romualdez. Tatlong taon ba naman siyang naging speaker ng Kongreso? At saka makikita ninyo na pinagkaisa niya yung bawat partido, yung tahimik, walang bangayan, hindi katulad sa Senado, ang ingay, walang direksyon, ang daming pasikat, ang daming bida-bida. Diba? Hindi katulad dito sa House of Representatives na matibay po ang kanilang foundation na protektahan ang administrasyon. At bukod pa doon mga minamahal, libo-libong mamamayang Pilipino ang kanyang natulungan. Meron na nga papakita sa inyo. Ito, balita ito. Wait lang, hanapin natin yung mga natulungan ni House Speaker. Ba't nawala dito, oy? Nawala dito yung mga natulungan ni House Speaker Martin Romualdez, pero sobrang dami nun. Nawala ko mga minamahal. Pero sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo na libo-libo mga Pilipino ang natulungan ni House Speaker Martin Romualdez tungkol nga po dito sa Medical Assistance Program at iba pang mga inisyatibo. So, hindi to katulad kay Sara Duterte na palabas lang yung pagtulong, yung picture taking, pa-photo ops, hindi po to papogi yung ginagawa ni House Speaker. Ito ay isang konkretong tulong sa mga nangangailangan dahil alam niya ang hirap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya I think siguro naging threat itong si House Speaker Martin Romualdez sa ibang mga politician. Hindi nga tatakbo bilang presidente si House Speaker. Ano bang pinuputak ng mga butchi ninyo? Ang hilig niyong magdrama Diba? Ngayon, kung tatanungin natin, bakit ba threat sa kanila itong si House Speaker? Simple lang. Ngayong 2028, si Vice President Sara Duterte ay lantaran na, diba, na nagpapakita ng kanyang ambisyon. Diba? Mga minamahal, pansinin ninyo. Pero, itong si House Speaker Martin Romualdez, hindi naman siya nagpapakita ng ambisyon na tatakbo siya. Walang ganun Walang sumusubok sa kanya. Diba? Ang kinakatakot lang ni Sara Duterte, baka daw magkaroon ng machinery, diba? Magkaroon na lokohin daw siya. Hindi mangyayari yun. Yung mga daya-daya, hindi mangyayari. Tatay mo lang ata yung gumawa nun Kasi kung tunay na may record ka ng pagsiservisyo, talagang iboboto ka ng mamamayang Pilipino. Lalakas ka sa mga Pilipino. Kaya wag na wag yung kalimutan mga minamahal, yung ginagawang pang-aaway ni Sara Duterte, yung ginagawa niyang pananakot, yung ginagawa niyang kaguluhan, hindi yan yung klase ng leader na hinahanap natin. Kaya nagiging threat sa kanya si Romualdez kasi si Romualdez nagpapaka-leader. Si Sara hindi, puro gala. Alam niyo yung pagtanggal sa kanya, power play yan yung pinaka initial motibo diyan Sirain ang tiwala ng mga kaalyado sa kanya. Pangalawa, sirain ang firewall ni President Bongbong Marcos para, mapatalsik nila si PBBM ng basta-basta. At higit sa lahat, mga minamahal, ipinapakita nila na walang permanenteng kaalyado sa ilalim
ni President Bongbong Marcos. Yan yung gusto nilang palabasin kasi parang, uy, ito 2 months pa lang, sinipa agad. Ito si General Torre, 3 months pa lang, sinipa agad. Yan yung gusto nilang palabasin na walang permanenteng alyado or permanenteng kasamahan itong si PBBM, which is hindi naman, may mga reason naman lahat ng iyon. So kung iisipin, mga minamahal, hindi naman talaga tunay na nanalo dito si Boji, si D. Hindi siya nanalo. Oo, naging speaker siya, pero hindi natin masasabing panalo siya dito eh. Kasi at the end of the day, ang talo dito yung mamamayang Pilipino. Lalo pat mas madali na lang mapatalsik ngayon si President Bongbong Marcos. Okay, kaibigan ni PBBM, kaibigan ni House Speaker, itong si Boji D. Pero ang tanong, ano ba yung totoong papel niya? 'Di ba? Mga minamahal, ano ba yung totoong papel ni Boji? 'Di ba? Hindi natin alam pagdating ng panahon, 'di ba? Pero anyway, habang itong si House Speaker Martin Romualdez ay nagbitaw na, nandun pa din yung dignidad niya eh. Napaka-decent niyang tao, nagpaubaya, may delikadesa. Hindi katulad ni Sara Duterte, wala talaga. Si Sara puno-puno ng kontrobersyal, sa confidential funds, sa DepEd budget mess, dito nga po sa kanyang mga travel, sa kanyang mga allowance. Punong-puno siya ng kontrobersiya and yet wala siyang kahiyan. Tuloy-tuloy pa din siya sa kanyang ambisyon. Itong si Pulong Duterte, mayroon ding 51 billion na pondo na nawawala sa kanyang distrito pero hanggang ngayon, wala pa ding paliwanag. So, sa madaling sabi, wala talaga silang delikadesa. Samantalang itong si House Speaker Martin Romualdez na ay chismis. Damo, Jude, mga chismis sa kanya. Pero wala namang ebidensya. Walang sapat at konkretong ebidensya na talagang ginawa niya yun. Pero kahit ganun pa man, nagbitiw siya with integrity, with delikadesa. Yun. Kaya mga kababayan, sa totoo lang yung isang leader, hindi talaga yan madaling magbitaw, lalo na kung mahal niya ang kanyang posisyon. Diba? Pero ginawa yan ni House Speaker Martin Romualdez, hindi dahil sa mahina siya, kundi dahil malakas nga, mga minamahal, itong si House Speaker para ipakita sa taong bayan na kahit nagkakaroon ng issue, may delikadesa ako. Pinili niyang ipakita ang pagiging tunay na leader at hindi yung pagiging kapit-toko. Pinilit niyang linisin ang pangalan ng maayos, ng disente, ng walang pagyayabang. 'Di ba? Yan yung klase ng liderato na hinahanap natin mga minamahal, which is bihira lang yan makita sa iilang mga public servant, yung pagiging totoong leader. Ngayon, kung tatanungin natin, sino nga ba ang panalo sa pag-alis ni House Speaker Martin Romualdez? Malamang sa alamang, hindi si Boji D. Ang nanalo dito, ang mga DDS. Lalo na ngayon. 'Di ba? Magto 2028 na. 'Di ba? Madali na lang nilang lampasuhin si President Bongbong Marcos. Pero tandaan, ang dignidad, ang integridad ay hindi matatalo ng kahit anumang intriga. Si Speaker Martin Romualdez ay nag-stood up with the strength and decency. 'Di ba? At yan mga kababayan ang tunay na pamana ng isang liderato na nagmamahal ng tunay sa ating bayan, 'di ba? Kung hindi tayo mag-iingat ngayong 2028, baka panibagong bangungot na naman ang mababalot sa bansang Pilipinas kagaya ng ginawa ng ama ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Unity daw. Oo, pero unity umitim ang nangyari. Kabaliktaran sa gusto na paraan ni PBBM. Alright, it's me again mga minamahal, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.